Hello, good afternoon mga kadogo. Welcome sa another topic and vlog natin for today. And ang itatopic natin or i-discuss natin yung again, katanungan ng isa natin subscriber na si Ma'am Lisel of Malabon. Ang katanungan niya ay para sa akin napaka-importanting issue. Marami kasi sa iba't ibang group of dogs na may discussion about sa importance ng pagpapa-injection ng anti-rabies. Marami po akong nakikita mga comment dun. Yung iba nagtatalo na nga kung ano ba ang dapat. Kasi mga kadogo, sa opinion ko po, sa sarili ko po ito ha. Sana respetuhan po tayo, nire-respeto ko po kayo kung sino man yung mga nagko-comment na yun sa ibang group about si rabies. Kesyo hindi na rin kailangan na pa-injection yung aso dahil alaga naman sa bahay. Yung iba naman sabi kailangan pa-injectionan. Yung po mga ganong comment. Kaya i-discuss ko po dito sa atin, sa mismong channel natin. Para po kahit paano malinawan po ang lahat. At magkaroon tayo ng idea about sa anti-rabies. Ganito po kasimple mga kadogo. Ang anti-rabies po, importante po yan sa mga alaga natin. Kasama nga po yan sa series of programs ng vaccination pag puppy pa lang. Diba? Meron pong deworming, may mga 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1, anti-rabies. Kasama po yun hanggang sa paglaki niya. Ngayon ganito mga kadogo. Discuss natin yung sabi ng isang kaibigan nating dog lover. Hindi na raw kailangan ipabaksin or ipa-anti-rabies ang aso kasi alaga naman daw po sa bahay. Okay po, yun yung pinaka-mainit na discussion doon. Dami po nila nagpapalitan ng discussion. According to my opinion po, okay, yung mga aso ko po alaga talaga to sa bahay. Okay? Well, sabihin na natin, sa pakiramdam ko, kasi nakikita ko naman sila healthy at walang pagbabago sa mood nila. So it means talagang healthy. Okay, healthy sila. Alaga dito sa bahay. Dapat ba hindi ko na sila pabaksinan or ipa-inject ng anti-rabies? Mali po yun para sa akin. Ang anti-rabies po nagse-serve as safety ng mga tao. Especially yung makakagat. Or sa pamilya po natin. Ganito po kasimple ang lohika. Let's say po, tayo may alagang aso, alaga sa bahay. Alam natin, malinis. Sabi nila, hindi raw nagkakakalkal ng pagkain sa basurahan or whatsoever. So, alagang bahay, malinis. Nakagat ngayon yung isang mahal natin sa buhay, kasama natin sa bahay. Hindi po ba natin papa-injection na anti-rabies? Yun po ang tanong. Ako po, sasagutin ko po. Kahit po may anti-rabies na po ang mga aso ko, pag po nakakagat ng isa man lang sa pamilya ko, or wag na sa pamilya ko, aksidente, nakakagat ng ibang tao, matik po yun. Pa-inject po natin ng anti-rabies. Safety po nila Wala pong nakakaalam kung may rabies po ang aso sa pagtingin-tingin lang natin. Opo, malaki po ang porsyento na walang rabies kasi nasa bahay. Totoo po yun. Kaya lang ang pinag-uusapan po dito, ang pinagdidebatihan po nila dito, yung safety. So, dun po ako sa nagsasabi na dapat magpa-anti-rabies po ang nakagat po na tao. Safety po Ang hirap po kasi yung nagtiwala tayo, marami pong ganung kaso. Nagtiwala, bawang-bawang, hugas-hugas. So, biglang nilagnat. Biglang naulol, namatay within 2 days. Tigok. Yun po ba ang gusto natin mangyari? Kasi hindi naman po natin makikita sa naked eye natin kung may rabies po ang alaga natin. Totoo po yun. Ang rabies kasi is a virus. So, safety talaga ipa-injection. Kasi pag po kunyari nakagat, at okay, tiwala tayo, wala yung alaga ko, yung biglang nilagnat po. Ano po gagawin? Hindi tayo pa magka-burden pa tayo sa sarili natin na napahamak pa yung tao or pamilya natin dahil kinagat at sabi natin malinis ang sarili nating alagang aso. So para walang burden,
ipa-inject po once na nakagat na po ang aso. Ibig nga po yung makalmot pina-injection. Kasi safety po ang pinag-uusapan dito. Involved po dito, yung major affected dito, yung nakagat, which is tao. So, wag na po tayo maghintay ng patagalin pag nakagat. Hindi na ipapa-inject. Pa-inject po natin. Yung po, the best po talaga ipa-inject natin. Kahit po may anti-rabies na ang aso natin, pag nakakagat, ipa-inject. Lalo na po yung mga walang anti-rabies na aso, pag nakakagat, ipa-inject po. Kahit po sa tingin natin na walang rabies, hindi po nakukita ang virus. Sa tingin-tingin lang, kaya safety, ipa-inject po. Okay po, wag po tayo manghinayang sa gagastusin natin sa pagpapa-inject, even sa pagpapabaksin, or dun sa topic natin, sa nakagat na, sa pagpapa-inject na nakagat. Kasi po, iba po pag nagkaroon na ng problema, hindi na po makahabol. Fatal po, deadly po ang rabies. Ingat po tayo. Meron naman po dyan sa mga barangay or sa mga munisipyo na libreng anti-rabies. Bakit hindi po natin pa-anti-rabies sa mga aso natin? Diba? Ngayon, yung pong mga nakagat naman, meron naman pong libreng injection sa mga sangay ng gobyerno. Let's say sa barangay, naglilibre po sila ng mga anti-rabies. Meron pong ganun. Ako nga po, nung last time nakagat ako, napa-injection ako libre di sa paho. Ayan po, alaga ko po yan. Mga may anti-rabies yan, nagpa-inject ako Kasi safety ang pinag-uusapan, mga kadama. Hindi na po natin dapat pag-discussan to. Talagang, pag may nakagat, may nakalmot, pa-inject po tayo. Yun po yung tama. Okay po? Sana po mapag-isip-isip ng iba dyan na huwag magpa-inject pag nakakagat. Ito po, itong vlog na to, it served na lesson din po. At para makapag-isip yung iba, dapat talaga magpa-inject once na nakalmot at nakagat. Lalo na po yung malapit na sa ulo. Ang kagat summer dito, sa ulo mismo, delikado po yung talagang dapat pa-inject. Okay po? Kaya may anti-rabies o wala ang aso, dapat po magpa-inject ang nakagat nito. Yun lang po. So mga kadugo, dito na lang. Have a nice day and sana may natutunan po kayo sa ating vlog. Till next time po. Thank you for watching.